Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Maikwento ko naman sa inyo, halos 4 na taong wala akong over the board tournament. Marami po sa akin nag invite sa mga face-to-face tournament matapos na medyo lumamig na ang pandemic. Pero dahil sa busy ko po sa mga ginagawa ko online, then nag-organize tayo ng mga kamatyas tournaments. Pero dito, napasabak tayo sa Osamis. Akalain nyo, sa Osamis pa ako makakalaro. Salamat sa mainit na imbitasyon muli ni Engineer Ray Urbistondo. Thank you so much po sa suporta nila Governor and Mayor Waminal dito po sa Chess 8-in-1. Napakarami pong iba't ibang time control. One to sawa ang chess talaga doon sa Osamis. Unang bakbakan, Blitz. First round ko po ay ang batang si Miguel Kasi Tabamo. Kung hindi ako nagkakamali, siya po ay 14 years old lang na taga Sambuanga. Ayan, paki-correct po ako sa comment section below kung mali yung lugar na nabanggit ko kung taga saan siya, no? Okay, sige po, tingnan na natin ang nangyari. Nag-E4, nag-C5 si Tabamo, Sicilian, Knight C3, at itinira ko ang aking palagi ang ginagawa na Grand Prix. E6, Bishop B3 para makaiwas sa D5, Bishop E7, D3, Castle, Castle, at nag-H6. Ayan, pag H6 po, novelty na ni Kasi. Dahil Knight A5 ang palagian dito, pumapangalawa ang A6. Ayan, H6, nag-King H1 ako. Ayan, normal naman na pattern ng Grand Prix yan. Nag-King H8 din, nag-prophylactic lang din, nag-waiting lang din siya. Queen E1, gusto ko sanang dalhin ang Queen dyan pero timing lang. Knight A5, good move para maalis na ang strong diagonal bishop. Nag-E5 naman ako para magkaroon na kagad ng pangyayari dyan. Pressure, capture, at nag-D5, Knight G3, Bishop H4. Ayan, interesting, no? Kasi, syempre, hindi ako basta-basta makagalaw. Kinapture ko. At nag-Queen F2, threat ang pawn, B6, at nag-C3, F6, good move. Yan ang mabigat na tira dyan. Kasi tama yan para mas makaluwag-luwag ang space ng black. Kailangan talagang tibagin, palambutin ang strong E5 pawn. Nag-D4 ako para ma-maintain. Capture, at nag-G5. Another interesting move by Miguel. Ayan, Miguel na kasi pa, no? Dalawa pangalan niya. Knight E2. Queen to queen. Takes. Bishop D7 at nag-Bishop E3. Ayan, ang gusto ko sana dito ay magba-battery po ako. Nag-G4 siya. Nag-Knight G3 naman ako para mapigilan ko naman yung paparating niyang H5. Bishop B5, syempre. Yung bishop na yan, ang ganda rin para mapigilan ang pagpatong ko ng torre dyan. Nag-F5 pa rin ako. Tinuloy ko na dahil may knight naman ako at the same time may atake ako sa H6. Nag-E takes F5, Bishop takes H6, Rook Fe8 and Rook takes F5. Yan ang aking na-miss na tira dahil Knight takes F5 nga pala. Kasi hindi pa pwedeng kumapture dyan, may Bishop G7 check. So much better po yung Knight takes F5. Pero ang ginawa ko, Rook takes at nag-Bishop D3, Rook F7. Ayun, mali na naman. Dapat daw tira Rook H5. Kaso nakita ko yan, naiilang ako dito. Pero Rook H4, kahit makapture yan, pingas. Oo nga naman, meron pa rin akong connected, possible na magmamarcha. So, ayan pala. Pero nag-Rook F7 ako, nag-A5. Pero dito, mas mabilis daw ay Rook takes E5. Hindi ko naman pwedeng capturing yan kasi takes, may iwanan ko yung back rank ko. At kung magbi-Bishop G7 check, may King G8, may pang-counter naman sa torre. Kaya Rook takes kagad. Pero ang ginawa niya, nag-A5 at nag-Rook E1. Ayun, on time, nakadepensa naman kagad ako sa E5, Bishop G6, Rook B7, at nag-Rook E6. Ayun, dinipensahan. Nag-H3 ako. Ayun, another bad move. Dapat daw Knight E2, very strong. Ito malakas. Kung nakita ko ito, kung nagawa ko ito, wala na, talagang medyo mabigat na ito. Kasi magna-Knight F4 na eh. Hindi pwedeng capturing ng E5 kasi may Bishop G7. Nung tinignan ko na ito, mga kamatyas, sa online screen, parang nagtataka ako, ba't hindi ko nakita to? No? Ang simple na mga patamaan eh. Oh. May Bishop G7. Iba talaga pag sa online,
Iba talaga pag face to face. Kasi yung perspective ng board, ang lawak eh. Nanibago din ako, 4 na taon na walang nakakapanibago kasi titingnan mo talaga buo yung board. Unlike sa screen, nakatingin ka lang, kita mo kaagad. Maliit lang yung board. Yun ang kaibahan. Nag-H3 ako dito, GH3, Rook E8, nag-King H2, ayan, hindi na pwedeng capturing yan kasi may Bishop G7, Bishop C2, tiniret ang pawn sa B3, Bishop F4, dinipensahan ko kasi naka-threat din. Pero dapat daw Bishop G7, King G8, at Knight H5. Yan ang mas maigi para may Knight, F6, mga ganon-ganon. Pero nag-Bishop F4 ako, Bishop takes, Knight H5, ayun, magna-Knight G7 ako. Bishop C4, hindi rin ako maka-Knight G7 kasi may baba lang ng tore. Bishop G3, ay yun ang nakakaiyak. Bad move. Dapat daw Rook G1. Ayan. Ito yung mabigat na. Tingin ko kahit online ito, medyo mabigat na makita ito. Para dadalhin sa 7th rank, no? Oo, ayan, medyo mahirap nang makita pero yun ang good move. Bishop G3 ang idea ko, magda Knight F4, nag-D4 siya, Knight F4, Rook C6, capture, Rook D7. Ayun. And nag-D3, binigay na niya, kinapture ko, Knight G5. May matigas na, matulis na threat, papunta sa F3, dodobolin. Nag-Rook E3 ako, obligado kong depensahan yan. Kinapture na, at nag-Rook C2, checking G1, Rook takes B2. Equal po ang evaluation bar, pero dito medyo nakakailang na sa side ko kasi ang lakas ng tore, wala akong push E6 kasi may knight at tore. Ayan, medyo annoying na yung position ko dito eh. Bishop F4, Knight E6, at tumira pa ako doon. Blunder ratios. Sigawan ko kaya sarili kong tira, no? Bishop G3 ang tira. Ayan. Pero Bishop H6, nag-King H7, Aroy, saan pupunta ang bishop ko? Nakulong, long lights. Walang pupuntahan. Ayan, nagbakasakali na lang po ako dito. Time play kasi si Cassie ay medyo maikli na rin naman ang oras. Halos pareho kaming ang oras ay naghihingalo na. Ayun, check. King F1, check. Hinarang ko. Ayan. Meron po ako nabasang komento na Rook G1 ba't nagpamati pa? Ganun po talaga sa Blitz. Tinatry hanggang dulo. Kung rapid, understood na yun kasi mahaba oras eh. Pero nung time na to kasi halos dying seconds na kami pareho ni Cassie. So, syempre, gagawin mo lahat yung pinaka last drop. Blitz yan eh. Ganun talaga pag Blitz. Excuse po yung mga nagpapamate. At marami pong mga laro doon talagang nagkakamatyasan. Kasi Blitz nga eh. Pero pag rapid, yung medyo mahaba oras, syempre tanawan lang yun. Resign na. Understood na yun. Pero pag Blitz po, pwede nyong itry until the last drop. Ilan nga laro ko dun eh. Nagpamati sa akin eh. Ibig sabihin ba, yung mga nagpamati sa akin sa Blitz doon, nasabihan ko ng hindi sports, ayaw mag-resign? Siyempre, tinatry nila yung huling drop ng ano nila. Ayan. So, yun po yung mga sipa ng mga bashers natin eh. Walang masabi eh, no? Okay, congrats po kay Miguel Cassie Tabamo at ito po ang kanyang performance. Magaling tong batang to. Dapat suportahan ng Mindanao ito. Ayan oh. Oh. Dalawa lang ang talo niya eh. Kay I.M. Salcedo at kay Pasqua. Ayan. Si I.M. Salcedo ang nag-champion dyan kung di ako nagkakamali sa Blitz. Oh, di ba? Tingnan niyo po yung mga si Ariki. Oh, yan, isa sa veteranong player yan. Kilala ng mga players yan si Ariki Jerry. Oh, nadali din eh. Ang ganda ng performance niya. 6 points out of 8 rounds. Ako po ay 6 points din. At ito pa lang si Miguel Cassie ay estudyante ko pala. Nag-take up pala siya ng lesson sa aking RNT group class online training. Ayan. Congrats sa iyo, Miguel Cassie. Sana suportahan ka ng Mindanao. Isa ka sa potential na maging Grandmaster ng Mindanao. Wala pa palang nagiging Grandmaster ng Mindanao, mga kamatyas. Sino kaya ang unang makakakuha ng first Grandmaster title ng Mindanao? Isa rin po dyan sa kandidato ay si Fidemaster Arca, ang ating World Youth Blitz Champion. So yan po ang mga abangan nating mga magagaling na players, mga young potential sa Mindanao. Maraming salamat po ulit
sa Osami City 8-in-1 Chess Festival kay Gov and Mayor Waminal. Maraming salamat po, Engineer Ray Urbistondo. Thank you so much po mga kamatsas. Ayan, na-analyze ko na. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.